Hello, welcome back brothers and sisters. So today, tatalakayin natin ang tinatawag na naghahanap tayo ng kapayapaan. Bawat isa sa atin ay humahangad ng kapayapaan sa buhay. Ngunit dahil sa kapaligiran natin, maraming mga bagay na hindi natin makamtan ang mga kapayapaan dahil tayo ay tao lamang. Hindi ho tayo perpekto. Tayo ay makasalanan. Wala hong isa sa atin na walang kasalanan. Ngunit pag hinahanap mong kapayapaan, ang totoong kapayapaan, nandyan sa atin yung tinatawag na espiritu na ipinagkaloob ng Diyos upang magbigay sa atin ng malinaw na pananaw sa buhay. Ang espiritu na nandyan sa atin, yun ho ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan pag yung ating mga sarili ay gusto nating kapayapaan. Ngunit dahil tao lamang tayo, ang kapayapaan ay hindi natin makamtan ng lubos. Ngunit ang Espiritu Santo na mula sa Diyos, ang Holy Spirit na tinatawag, pag nasa sayo ang kapayapaan, makakamtan mo. Dahil ang Espiritu Santo ay isang biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng gabay, lakas at karunungan. So guys, ang isang Espiritu Santo or yung Holy Spirit ay isang biyaya na mula sa Diyos na pangbihira ang tao na magkaroon nito. Ang taong nakakaunawa sa sinasabing Holy Spirit or Come Holy Spirit ay mga tao na pinili ng Diyos o kaya nanampalataya sa Diyos. Yes, guys, brothers and sisters, lahat tayo nakakilala tayo ng Diyos. Alam natin ng Diyos at alam natin may Diyos. Ngunit marami sa atin na hindi natin sinasama ang Diyos sa ating buhay. Nagkikilala tayo sa Kanya, tumatawag tayo sa Kanya, humihingi tayo sa Kanya ng tulong, ngunit hindi buong buo. Kasi sometimes guys, ito bilang tao, ito ang ibibigay ko sa inyo na ideya or ibibigay ko sa inyo na isang example. Tuwing magkaroon tayo ng problema na tao, lagi nating iniisip na example, wala akong pera, may kailangan ako. Iniisip natin lagi na ay, pupunta ako kay ganito, hihiram ako kay ganon, hihiram ako kay ganon kasi importante. Di ba? Lagi natin iniisip sa mga problema natin, humingi ng mga bagay-bagay sa ibang tao o sa mga tao na nasa paligid natin o kung kay sino-sino man na basta makatulong sa atin. Lahat ng mga problema natin sa buhay, hindi nyo ba nahalata guys? Na bago kayo humingi sa Diyos, humingi na muna kayo ng mga bagay-bagay sa ibang tao. Diba? Bago kayo humingi na iyong problema, nakasagutan ng problema niyo sa Diyos, marami na kayong hiningian. Marami na kayong taong pinuntahan. May isang bagay ako sa inyo na ibigay. Bilang aking karanasan, bilang nanampalataya sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos ng buong puso at buhay ko. Again guys, lahat ho tayo makasalanan, wala akong malinis sa atin. Ngunit ang panampalataya natin, hindi ho yun sa gabal yung mga kasalanan natin kung tayo sa puso't isip natin ay sa Diyos tayo nabubuhay. Dahil again guys, anuman kalaki kasalanan mo at kaliit na kasalanan mo, kasalanan pa rin yun. Ngunit pinapatawad ka lang ng Diyos dahil siya ay namatay sa cross para ipatawaron lang ang ating mga kasalanan guys. So, para mabuhay tayo na may payapa at kasama natin ang Diyos, hahanapin natin ang Holy Spirit ng Diyos dahil siya ang gabay at makatulong sa atin sa bawat pangangailangan natin. Uulitin ko guys, bawat pangangailangan natin bilang tawhano na tao, humihingi tayo sa kahit kanino-nino, pumupunta tayo sa kahit kaninong mga tao, at pag hindi tayo maprovidean, saka tayo humihingi sa Diyos nga magsabi, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko, tulungan mo ako. Usually, yun talaga ang nangyayari guys. Ngunit mayroon akong example sa inyo na nangyayari sa buhay ko. Para maunawaan ninyo, bata pa lamang ako guys. Hindi pa ako nag-aaral ng grade 1. Aking naalaala ang aking kaugalian bilang batang isip. Naunawaan ko kung paano manalangin, paano magsimba.
Ngunit ang pinaka naunawaan ko, yung lagi kong kinakausap sa Diyos, sa murang edad ko. Hindi ko alam. Wala namang tumuro sa akin yan. Lagi ko siyang kinakausap. Lagi ako nag-i-imagine na magganito ako, Lord, maganyan ako, Lord. Pero lagi siyang kausap ko. Upang hindi ako mapagkamala na baliw. Sa batang isip ko, sinasabi ko sa isip ko, ay, pag may makarinig sa akin, ito mamaya nagsalita ako, sabihin nila buang ako, baliw ako. Pero guys, ang kinakausap ko Diyos. Siya ang kinakausap ko. Kahit nagpapakain man ako ng kalabaw, ano man ang ginagawa ko, kinakausap ko siya. Yan ang kaugalian ko na hindi alam ng mga magulang ko na gano'n ang lagi kong ginagawa. Sabi ko sa isip ko, mabuti pa ikanta ko. So kahit anong kanta guys, kahit anong kanta, hindi man ganun ang lyrics niya, akong gumagawa ng sariling lyrics ko at tono. Pero yun ay kinakausap ko ang Diyos. Kanta na kinakausap ko ng Diyos. Para sabihin ng mga tao na nakarinig sa akin, ay kumakanta siya. Naglalakad ako sa daan, sa gitna ng mga kampo. Pag may masalubong ako, malakas minsan ang kanta ko. Ang hindi niya alam, kumakanta ako. Pero kinakausap ko ang Diyos. So sa isipan niya, kumakanta ako. Pero sa totoo lang, kinakausap ko ang Diyos. Ganun ho ako hanggang sa lumaki ako. So mayroon ho akong example sa inyo. Trial sa buhay, napakarami ho. Antitindi ng trial sa buhay. Bawat trial sa buhay ko, una kong sinasabi kay Lord, Lord, bakit ganito? Bakit ganun? Hindi ko naman yung plano, hindi ko naman sadya. Bakit nangyayari, di ba? Lagi ko siyang kinakausap sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. Kahit na naman problema sa buhay ko, bilang tao, bilang ako, lagi siyang inuuna ko. Pag mahingiin ako sa kanya, iniiyakan ko. So mga bagay na mapayapa ang isip ko hanggang sa lumaki ako, hanggang sa nagkanito ako. Na ang mga bagay sa buhay ko, alam ko, naging sit na mahal na Diyos. Alam niyo guys, ang buhay natin, pag ang panampalataya mo sa Diyos ay buong buo, parang computer lang, sinisit ni God yan, sinisit ni God ang buhay natin. Ang kapayapaan ng Espiritu Santo ng Diyos, pag nasa sayo guys, makakamit mo ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos, nasa Espiritu Santo, ang Diyos nasa sayo, ang Diyos nandito, ang Diyos nandito na. Nang namatay si Kristo sa cross, tanda ng kapatawaran ng ating kasalanan, ang kanyang Espiritu Santo nandito na sa atin. Panghidait sa inyo, ang Diyos ay nasa sayo at nasa sayo rin. Mga term na ang Diyos nandito kasama natin. Yes, ang Diyos lagi natin nakakausap, nakakaharap, nakita niya tayo. Alam niya kung ano na sa puso't isip natin. Dahil yan ang Holy Spirit. Ang Diyos nasa sa atin, nasa puso natin. Ang Diyos nasa sa iyo kapatid. Ang Diyos nasa sa akin kapatid. Nandito ang Diyos. Nandito ang Diyos kapatid. Kaya, pag gusto mong kapayapaan sa buhay, hanapin mo ang Holy Spirit ng Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Upang makamtan mo ang kapayapaan ng lubos na kaligayahan sa buhay. At paghahandaan mo ang kanyang pangalawang pagbalik. Nandito na ang Diyos, guys. Nandito na ang mahal na Diyos. Nasa sayo ang Diyos. Ang Espiritu ng Diyos. Nasa tao ang Espiritu ng Diyos. Kung ikaw ay nanampalataya at ikaw ay taos-pusong tinatanggap ang Diyos at hinihingi mo sa Espiritu Santo, nagabayan ka ng Espiritu Santo, guys, walang hirap sa buhay dahil ang Espiritu Santo mismo ang tutulong sa iyo upang alamin ang karapat-dapat para sa iyo, para sa kakalugod-luguran ng mahal na Diyos sa pagtanaw ng ating